Hello guys. So ito may tutorial ako na gustong i-share din sa'yo. So recently kasi may nagtatanong kasi sa akin ng paano daw tanggalin yung watermarks mismo sa Meta AI. So last 2 weeks ago kasi may ginagawa akong video na pinapagawa ng client. So nagulat ako nagkaroon ng watermarks yung sa ginagawa kong AI video galing kay Meta AI. So naghanap ako ng way kung paano maalis yun. So create muna tayo ng sample para makita nyo. So, download muna ako. So, may ibang way naman no, kung paano maalis yung mismong watermarks. No? Ito yung pag-crop or pag-zoom mo lang mismo do sa video na yon. And then, magagawa mo yun sa video editor eh. And then, may iba namang way is yung pag-screen video. May iba naman nagsabi na medyo malabo daw yung ano. So, ito, gawa muna tayo ng sample. Animate this photo. Then, antayin natin. So, may iba pang way, no? Ng pagtanggal mismo nung ano. May iba na basa ko, pwedeng extension, download ka lang ng extension, then makakrop na niya. Meron din naman sa CapCut mismo, yung AI remove. Yun nga lang, binabawas yun sa credits mo eh. So, dapat naka-pro ka din dun. So, yun, medyo hassle siya. Ganun din sa screen video, mag-antay ka pa ng mismong bago matapos yung ano, yung screen video mo. Then, may iba naman malabo yung ano. So ito, download muna tayo nung na-generate natin kung ano yung itsura mismo nung ayan siya. Kung ano yung itsura mismo nung watermarks. So ang laki niya no, Meta AI. Tapos bababa din siya dito. So hindi nakakayanin mismo nung crop or pag-zoom na. So dito sa desktop or laptop yung gamit ko. Ito muna, no, papakita ko din mamaya kung paano din sa mobile. Right click mo lang dito sa gilid, then makikita mo yung inspect. So, lalabas yung elements mismo dito. Then, yung mga div, open mo lang siya or division hanggang makita mo tong data video URL. So, ito yung kailangan natin. So, double click mo lang yan. Then, right click mo. Then, itong go to. So, pupunta na siya sa ibang tab para pwede mo na siyang i-download. Ito siya. So, yun na. Na-download na siya. So, tignan natin kung wala na yung watermarks. Yun. Wala na siya. Diba? So, ganun lang siya kadali guys. So, yung sa ano niya, quality, same din ito na 480p din siya. So ito 3.23, ito 2.85. So malaki, medyo may ano lang din sa difference niya. May other way din pala no dito sa mismong inspect. Kunwari hindi mo makita siya dito sa elements. Pwedeng punta ka dito sa network. Teka, kita ba yung tab? Yan ito. Yan. Basta makita mo dun sa tab, network siya. So dito sa network, no, pag nakapunta ka na doon, refresh mo lang tong page. So, click mo lang dito sa loob mismo nung page na yun. Then, pag refresh mo, maraming lalabas dyan. Hindi naman natin kailangan yan. So, ang kailangan natin dito is yung mismong media. Ito siya, media. So, click mo lang yung media na yun. Then, lalabas yung, ito, isa, media. Click mo lang yan. Then, lalabas na yung URL. Request URL. So, same lang din yan dun sa elements na nakita natin. Then, go to. And pwede mo na siyang i-download. So dito guys sa mobile, ang kailangan natin dito hindi mismo sa Chrome. So itong apps na to, Mises browser. So diyan natin i-open yung Meta AI. So ito, kunwari nandito ka na Meta AI. So dito right click mo tong open mo lang tong 3 dots na to. Then makikita mo mismo yung developer tools. Ito siya. So, pag-click mong ganun, lalabas ulit sa elements, no? Sa elements kasi hindi ko alam paano hanapin dito kasi wala namang right click dito eh. So, doon na tayo sa second method ng network. So, open mo lang to network. Then, balikan natin yung mismong page para i-refresh siya. So, nung na-refresh na, balik tayo doon. Click natin media. Then, ayun na yung media. So, request URL. So, ito na siya. So, highlight mo. Nga lang guys, dito sa hindi siya lumalabas yung copy. O yung magpa-pop up siya, 'di ba? May select all, may cut. Dito kasi sa developer tools, wala siya. So yun yung recently na pinoblema ko paano mo makakopy to, haba-haba niyan. So ang gagawin natin, i-drag natin to. Nga pala guys, kailangan mo kasi dito sa ang phone ko kasi is Samsung eh. Ang kailangan mo kasi dito is ito eh. Yan, yung open in split screen view. So, dapat meron yung mo yan. I don't know kung sa ibang Android is meron yan eh. So, balik tayo dito. So, ito, drag mo lang siya pababa para mag-open siya sa panibagong apps yan. Ito. So, ito, hindi ko pa binibitawan ha. So, pag binitawan ko yan, mag-open siya sa panibagong apps.
So, syempre piliin natin yung Chrome para mag-open mismo yung URL na yun. So, pwede na natin i-download siya. Yun lang. Ganun lang siya kadali guys. Nga pala guys, yung eto, yung sa pag-drag mismo nung text na yun, minsan hindi siya nadadrag kapag naka-open mo. Pag naka-open sa'yo mismo yung assistant menu. So, kailangan i-off mo yung assistant menu. So, makikita mo yung assistant menu dito sa accessibility, then yung interaction and dexterity. Yan siya, assistant menu. So, kailangan i-off mo siya ha. So, kunwari ito, naka-on siya. Balik tayo doon. Ito yung itsura ng assistant menu, di ba? Ito. Itong bilog na yan. So, dito, di mo talaga siya ma-drag yung text. Dahil may naka-float kasi dito eh. So, kailangan mo siyang i-off. So, off natin ulit siya. Ayun na. Nawala yung mismong assistant menu. Then, pwede mo na siyang i-drag. Kita ba? Yun. So, i-drag mo siya pababa para mag-open siya sa panibagong app tulad nitong Google Chrome. So yun lang guys, yun lang siya kadali. Nga pala guys, nag-offer din pala ako ng service na pag-edit ng video or paggawa ng video. Yun, ganun din, AI video sa mga vlog. Ayan. Then nagtuturo din ako sa mga, yun nga, paggawa ng AI video, AI image, kung paano din magpag-prompt. Yun, kontakin nyo lang ako. Pwede din sa paggawa or yung kung paano gamitin din yung CapCut sa desktop or dito sa mobile. Pwede ako magturo guys. So, PM nyo lang ako. Mumura lang. So, yun lang guys. Thank you.